Good morning, it's Sunday. Holiday ngayon. Kaya medyo may araw na akong gumising. Nakakatamad gumising kasi ang lang. Sarap ng malungkot. Gumising ng tanghali kaya lang. Hindi ko bumangon na maaga kasi magsisimba. Tsaka magluluto ako ng lunch namin ngayon. Kasi meron akong kaibigan na nag-8,000 munggo. Mahaba-haba ang araw na kaya stretching muna para medyo may energy. Good vibes lang tayo today. Hindi ko malihinigan ko kasi hindi ko iniiwang nakasara yung kwarto. Lagi siyang bukas. Kaya para di makita na ako. Nakala talaga ako guys. Malamig kaya need mo ng mag-jacket paglabas. Ayos-ayos na siya. First thing first, kilamos, toothbrush, mag-CR muna. Hindi na pinakita ang aking ginagawa sa umaga. Ngayon, diretso na ako sa kusina after ko maghilamos. Naggisa na ako ng sibuyas. Prepare ko na kasi to kagabi. Hiniwa ko na yung mga kailangang hiwain para gigisa na lang. Yung tofu, pinapray ko na kasi hihalo ko siya mamaya. Tapos yung isda din, pinirito ko na kagabi, iinit ko na lang ngayon. Kaya gigisa na lang ako ngayon. Yung munggo din, binabad ko na para hindi na siya matagal palambutin. Pero sabi nila, mas maganda daw na hindi inaano yung munggo, binababad kasi nawawala yung, mabawasan yung vitamins niya. Tsaka mas masarap ang luto niya kapag mismong sa init siya na luto, hindi sa babad. Yung mga kamatis, mura kamatis dito kasi sa Pilipinas. Kaya generous sa kamatis dito. Tsaka malalaki yung kamatis dito. Hindi ko na hiniwa-hiwang maliit kasi kami lang naman ang kakain. Kaya okay na yan. Nilakayan ko na lang. Nilagay ko na yung munggo para isama sa gisa. Gano'n naman tayong mga Pilipino, di ba? Paggisa ng munggo. Kaya lang linggo ngayon, hindi Friday. Ba't nga ba Friday? Kailangan Friday nagluluto ng munggo. Meron sa Friday. Ito, hihangin ko na yung, palalamigin ko lang yan. Tsaka ako hihiwain mamaya. At isasawag ko ilalagay ko din dyan sa munggo. Palalambutin ko lang yan. Gisa-gisa. Tapos, lalagyan ko ng patis. Patagal-tagal na rin ako hindi nakapagluto na baon namin. Kasi last year na, medyo busy-busy ako nung last year eh. Nagpa-part-time kasi ko kaya bibihira na kami Sunday na magkita. Tsaka pag holiday. Maraming holiday last year pero hindi ako masyadong naglalabas kaya hindi ako nakakapagluto. Pero nung mga nakaraan ang sipag ko magluto. May patis. Alam mo naman, patis is life. Walang bagoong, kaya patis na lang. Naubos na yung bagoong ko. Patis is life, pampalasa. Kaya gisa-gisa lang tayo dyan. Alam mo naman sa Pilipino hanggat hindi masarap maggisa. Amoy pa lang. Na siya. Ulam na. Madali na lang naman siya palambutin, pakuluin. Nilakas ko na nga yung apoy kasi anong oras na din. Tsaka baka magising yung mag-ina, yung amo ko. Ayoko na makita nila nagluluto ako. Ngayon, iinit ko na yung isda. Palulutuin ko siya. Para hindi naman mangangamoy isda sa kasi naka-open naman yung niya, excess pan. Tsaka sinarado ko yung pinto ng kitchen. Tsaka mabango tong isda kasi ko siya, minarinate ko siya sa lemon. Para hindi siya malansa. Kasi ayan naman talaga 'di ba partner ng ng munggo. Isda. Wala nga ditong isdang bilog eh, yung galunggong na bilog. Tagal ko na dito, di pa ako meron yung salmon, yung black na salmon. Meron dito yung parang sabi tambakol. Pero yung galunggong na bilog wala talaga. Kaya pag uwi ko nung umuwi ako ng Pilipinas, yun nakapagluto naman kami sa isang beses. Ayan, medyo malambot na. Nilagay ko na yung mga greens. Walang dito eh. Alam ko nabiling daong ampalaya tsaka malunggay. Kaya choysam na lang nilagay ko. Tsaka talong. Tsaka ampalaya. Nakalimutan ko palang bumili. Pero carry naman, masarap naman.
Nagki-crave lang naman siya sa ano. Gusto lang niyang kaibigan ko na ilagay ko lang yung chicharon na galing sa Pilipinas. Pinadalan kasi siya nung kapatid ko. Ilagay ko daw yung chicharon na hulog. Siyempre, dinagdagan ko na rin ng tofu para hindi naman puro chicharon lang yung hulog. Hintayin ko na lang lumambot yan bago ko ilagay yung chicharon tsaka yung tofu. Ayan, nilagay ko na ito pong hiniwa-hiwa ko tsaka yung chicharon. Meron na rin siyang palasa. Nilagyan ko na rin siyang palasa ng seasoning. Kaya okay na siya. Di ko na siya inanghangan. Gusto nga pala nila maanghang. Pero nakalimutan ko din yung sili. Nagiging makakalimutin ako. Kakamadali. Kasi baka magising yung mag-ina. Mahuli ako. Pero okay lang naman na magluto ako. Payag na may amo ko na magluto ako. Lagi ko naman ginagawa yun. Kaya lang, ayoko lang na naaabutan niya ako sa kitchen. Kaya hanggat tulog sila, sinasamantala ko, kaya medyo maaga-aga rin akong bumangon. Kasi before lunch, lagi silang umaalis. Lumalabas sila, pumupunta sila sa bahay ng matanda, ng lola. Kanya-kanya rin kami silang lakad pag Sunday na mag-ina. O yan, tada! Luto na siya, pwede na yan. O yan, ibabalot ko na siya, ilalagay ko na siya sa bag. Yung rice, kasya na sa amin yan. May extrang maliit kasi yung kaibigan kong isa, malilate siya dahil meron siyang kuskus. Kaya pinaghiwalay ko ng rice, tsaka pagtitira na lang namin ng isda tsaka ng munggo. Eto na nga. Ako na lahat dyan. Siyempre, ako na nagluto, ako na magbibitbit. Pero yung mga gamit, wala na kaming gamit at kutsara na naubos na last time. Kaya binilinan ko si Ate Winnie, yung kaibigan ko, na magdala ng kainan, ng mangkok or kutsara para may kainan kami. Yung mga disposables lang ba para hindi ko na bit-bit uli pabalik. Kung pwede nga lang itapon ko na lang din itong mga para hindi ko na bit-bitin pa uwi. Kaya lang, para next time meron pa rin kami lalagyan. Sa vacuum bag para hindi masyadong malamig pag kinain namin. Medyo lalabas ako mga 11:30 para sakto 12:30 umpisa ng English Mass. Nandun na ako pagkatapos ng misa, medyo mainit-init pa din yung food namin. Kaya late na rin ako lumalabas yung bago mag-umpisa misa. Ayan, pagkakasyahin ko yan dyan. Siyempre, kailangan ng magic. Diba ang daming rice? Dami kong nilutong rice, tapos tsaka ulam. Maubos kaya namin to. Ilan lang ba kami? 4 lang kami. Yung isa kasi, di namin alam kung saan nagpunta. Di siya sumasagot sa message ko. Kaya, go na to. Okay na yan. Kaya lang mabigat siya. Bubuka siya pagka hindi ko inano dinoble ng bag. Kailangan kong doblehin na bag para doon ang bit-bit ko siya. Hindi siya bumukas. Babaonin ko yung natirang patis para kung natabangan sila. Meron kaming patis. Tsaka yung mga kutsara. Yung mga pinggan, dala na ni Ate Winnie. Hindi pala pinggan, mangkok pala. Yung magkakain. Yan yung yung pag sinisipag ako magluto, ganyan ang trabaho ko. Luto ko na lahat. Ako na magbibit-bit. Minsan, pati nga tent, dala ko pa. Minsan, meron yung sapin, ako pa rin na may dala. Nasa akin yung tent. Sira na nga yung tent namin Nasira na sa taguan. Sa tagal na niya. Dati kasi pwede kaming tumambay na magdala ng tent. Pero, binawal na siya dun sa pagoda, kaya hindi rin naman siya nadadala. Nadala namin minsan dun sa may ilalim ng tulay. Medyo hindi rin komportable kasi ng sasakyan. Hindi rin nasulit yung tent. Nasulit lang dito sa taguan. Nasira lang siya. Lagi ko sinadadaganan. O yan na, nilagay ko na sa bag para hindi ako mahirapang magbitbit mamaya. Pero super bigat niya, promise. O gora na. Bago magising yung mga mag-ina, need ko nang maglinis. O yan. Yung part na yan, medyo nakasibangot na ako. Naglilinis na ako kasi nag-message yung kaibigan ko na nagkikrave ng munggo na hindi siya agad makakarating. Na may kikitain siya, may pupuntahan siya sa Ocean Park, may kukunin siyang padala.
Tapos, kikitain daw niya yung pinsan niya. Kaya sabi ko, dalin mo ka ako yung mga, kung yung kikitain mo sa pakain mo ka ako tong munggo, ang dami-dami. Sino ka ako kakain ito? Siyempre, bawal bad trip. Cool lang. Tapos, yun, sabi niya naman, pupunta niya. At eto pa, pinalabas niya pa, yung jacket niya, na down jacket niya, na pinatago niya dito. Bitbitin ko daw. Bukod dun sa bag na dala ko na yun ng food, meron pa akong extrang bag uli. Nalagay yung jacket niya. Sige, go, hugas. Dinaan ko na lang yung ko sa paglilinis. Syempre, hindi, alam naman iba maglilinis siya, kundi ako din. Ako ang nagkalat, kaya minamadali ko kasi baka magising yung mag-ina. Nakita ko na mag-ina na nagkakalat ako sa kitchen. Nangyari naman ako, kaya inagahan ko yung inagahan ko na paglilinis, tsaka pagluluto. Kahit na day off ko, naglinis-linis din ako kaninang konti sa labas. After naman yan, diligo na ako para makagora na. Kasi, ano na din, baka malit ako sa misa. Matagal pa naman ako mag-ayos. May pictorial pa kasi pagkatapos magligo. Nakaugalian ngayon na may pictorial. Kasi, every Sunday lang naman kasi nagiging mungkang tao. Nung ka lang nakakapag-ayos. Alam naman, mag-ayos ka dito habang naglilinis ka, nakakolerete ka pa, nakalipstick ka pa, nakakilay ka pa. O kung lang nalang mag-gown ka. Siyempre, pagka gano'n, naglilinis ka dito, kukuskus ka ng inodoro. O yan, after nun, lumabas na ako, pagkaligo ko, sumakay na ako ng train. Bumaba ako malapit sa simbahan kasi, dito na ako magkikita ni Ate Winnie. Hindi na ako dumiretso dun sa may Yunlong. Kaya dito na lang siya hihintayin. Medyo maaga pa. May aga pa dyan. Hindi pa tapos yung Chinese Mass. Kaya sarado pa yung pinto kasi may misa pa. Kaya hindi pa kami dito muna, tambay muna sa labas sa waiting area. Ayan, umpisa na misa. Dumating na si Ate Winnie. Kaya pumasok na kami ng simbahan, tapos na yung misa ng Chinese Mass. At nataumpan at Santo Niño nga, araw nga pala ng Santo Niño. Kaya yung pare, after ng Mass, inilabas ang Santo Niño. Kaya siyempre, good vibes lang, pray lang para kay Santo Niño. Kaya nakakagaan siya ng araw, kahit na medyo pagod ako dahil sa pagluluto, tapos wala naman palang darating. Ang nangyari, kami lang ang kakain. Kaya marami din ako dapat pagpasalamat sa Panginoon, kay Lord, kay Santo Niño. Kahit na mapakaraming trials, daming pagsubok, ang daming nangyaring di maganda, mayroon pa rin ako mga dapat pagpasalamat, tulad na malakas pa ako, nakakapagtrabaho, nandito pa rin ako, buhay, humihinga, nakakapag-provide kahit papano. At sa mga tao nagmamahal sa akin, sa amo ko, ang dami kong dapat pagpasalamat sa kabutihan ng amo ko. Yun. Mali si Ate Winnie, napunta na kami ng park after ng Mass. Dito na nagtatapos ang aming Sunday. Pagkatapos ni Ate Winnie, pagbalik ni Ate Winnie, kumain na kami. Kami lang dalawa kumain. May natira pa, in fairness. Dito na natatapos sa aking mini vlog. Ito na ang aking Sunday. After nyan, umuwi na kami. Bye!